Teroristang Abu Sayyaf ang hinihinala may pakana sa magkasunod na pagsabog sa Mount Carmel Cathedral sa Jolo sa Sulu kahapon. Inako naman ito ng grupong ISIS na kaalyado ng Abu Sayyaf. Aminado ang militar na nalusutan sila sa gitna ng umiiral na martial law sa Mindanao. May news to go si Victoria Tulad. Sa gitna raw ng pag-awit ng Hallelujah sa misa sa Mount Carmel Cathedral sa Jolo, Sulu, naganap ang dalawang pagsabog sa loob at labas ng simbahan pasado alas 8 ng umaga. Nagkalat ang mga katawan ng tao, nagkabasag-basag ang mga bintana, ang harapan, sira-sira at ang mga upuan sa loob nawasak at tumilapon. Isang bangkay pa nga ang naipit sa mga ito. Dinala ang ilang sugatan sa ospital, habang ang iba pa dinala sa West Mincom sa Zamboanga City. Base sa inisyal na investigasyon, improvised explosive device ang sumabog. Ang isang bomba inilagay sa ilalim ng mesa ng obispo sa loob ng simbahan. Ang isa pang bomba inilagay sa utility box ng motorsiklo. Kinondena ng Western Mindanao Command ang pag-atake. Dalawa yan na magkasunod na pagsabog sa katedral ng Jolo. Particularly, yan yung katedral na nasa Walled City ng Jolo sa Sulu, probinsya ng Sulu. Dakong 8:28 to be exact ay sumabog yung unang bomba. Then after that, nag-respond ni tropa natin. Sumunod na sumabog naman yung pangalawang bomba sa labas sa may parking lot. Isa ang terorista ang Abu Sayyaf Group sa tinitingnan ng mga otoridad na nasa likod nito. Aminado ang West Mincom na nalusutan sila kahit pa mahigpit ang seguridad sa lugar dahil sa umiiral na martial law. Yung mga intelligence report po, hindi natin isinasatabihan, na-validate at tinututukan po natin. Ang PNP sinabing hindi sila nagpabaya sa pagkalap ng intel report sa mga kritikal na lugar sa Mindanao. Base raw sa kanilang initial report, wala silang nakikitang kaugnayan ng pagsabog sa ginawang plebisito para sa Bangsamoro Organic Law. Wala po silang nakikita pang so far anggulo dyan na related dyan sa BOL. Si National Security Advisor Hermogenes Esperon, tinawag na mass murderer at extremist criminals ang mga nasa likod nito. Kinondena rin ng Malacanang ang insidente. Ang pag-atake raw ay hamon na haharapin ng AFP at sisiguraduhing mabibigyan ng hustisya ang mga biktima. Ang Moro Islamic Liberation Front kinondena rin ang pag-atake at sinabing gagawin ng lahat para matigil ang kaguluhang ito. Victoria Tulad, GMA News.